Hi, I'm Jen. Gusto mo bang malaman kung paano ka kikita sa Facebook? Well, narito ang mga tips and tricks na pwedeng makatulong sa iyo. Tara, let's go! Siyempre, dapat ang una mong gawin ay magkaroon ka ng Facebook account. Pagkatapos, pwede mong i-turn on ang iyong professional mode. Kung hindi ka pa nakapag-turn on ng iyong professional mode, pwede mong panoorin yung video na ginawa ko tungkol dyan. So, ngayon, kung hindi mo naman gustong i-turn on ang iyong professional mode, pwede ka namang gumawa ng Facebook page para doon mo i-upload lahat ng iyong content at magsimulang magkaroon ng chance na makapag-earn dito sa Facebook. So ngayon, kung nakagawa ka na ng Facebook account at na-turn on mo na ang iyong professional mode o kaya naman ay nakagawa ka na ng Facebook page, syempre ang susunod mong gagawin ay ang magkaroon ka ng sariling content. Tandaan mo na dapat ang iyong content ay original na gawa mo. Ikaw mismo ang gumawa niyan, ikaw ang nag-shoot, ang nag-edit, at mukha mo yung nakikita sa likod ng camera. Iwasan ang pagkuha ng mga videos mula sa ibang content creator, pati na rin doon sa mga ibang platform. Dahil pwede kang matag niyan as copyright violation at ayaw nating mangyari yan sa iyong account kasi ang target natin ay ma-monetize tayo. Dahil sa huli, pwede yang makapag-cause ng problema at pwedeng hindi ka makapag-earn sa iyong account kung ang iyong mga ina-upload ay hindi naman original na gawa mo. Kaya maging maingat at maging responsable sa pag-upload ng mga content sa iyong Facebook account. Next ay consistent upload. Kailangan mo na ikaw ay consistent sa pag-upload. Ibig sabihin, kada araw meron kang ina-upload na content. Kasi pag nakita ni Facebook na active ka bilang isang Facebook content creator, mas inire-recommend niya ang iyong mga video sa wider audience. At gusto nating mangyari yan para magkaroon tayo ng chance na mas lumaki ang ating followers at mag-grow ang ating page or ang ating profile. Next ay make reels from long-form videos. Alam mo ba na pwede kang magkaroon ng reels from your long-form videos na in-upload mo? So at the same time, dalawa na yung iyong pwedeng ma-upload, long-form video at saka yung reels. Pero maging maingat lang, iwasan natin yung tinatawag na duplicate content violation. Nangyayari yan kapag yung in-upload mo sa long-form video ay yun na yun din ang in-upload mo sa yung reels. So para maiwasan yung ganyan, kailangan yung long-form video mo ay i-edit mo muna bago mo i-upload doon sa iyong reels. So ang maganda dyan kasi meron ka ng long-form video, meron ka pang reels, at the same time, you are earning. So yun. Next ay avoid violent and inappropriate content. Mahalaga na maging alerto tayo sa ating pag-upload kasi minsan akala natin baka mag-trending ang video na ito kaya naman ina-upload natin pero hindi natin naiisip na meron pala itong masamang epekto sa ating content kasi nga meron itong mga laman na hindi pala pwede sa Facebook. Halimbawa, yung mga pictures na nagpapakita ng cruelty sa animal, yan ay malaking ipinagbabawal. Pati na rin yung mga video ng mga batang naliligo na walang damit, yan ay dapat nating iwasan kasi nabibilang yan sa isang tinatawag nating violation. Mag-ingat para sa iyong content at mag-ingat para sa iyong account para hindi masayang ang iyong effort. Sunod ay create engaging content. Dahil naka-turn on na ang iyong professional mode o kaya naman ay nakagawa ka na ng Facebook page, kailangang maging focus ka na sa iyong content creation na talaga namang maganda, creative at meaningful. Siyempre, nakapagbibigay inspirasyon at maraming natututunan sa iyo ang iyong audience who are your followers, pati na rin yung iyong non-followers. So ano ba yung mga dapat nating tandaan para magkaroon tayo ng engaging content? So narito ang mga yon. So let's use the acronym GOAL. G-O-A-L. G stands for goal. Ano ba yung goal mo or purpose mo? Bakit mo tinurn on ang iyong professional mode or bakit ka gumawa ng Facebook page? Ano ba yung purpose mo? Kasi yung sa akin, yung purpose ko ay magbigay ng impormasyon sa kapwa ko content creator para yung mga katanungan nila ay masagot pagdating sa content creation sa Facebook. At syempre, sinabi ko na sa simula, isa rin sa goal ko ay para mahasa ang aking confidence pagdating sa pagsasalita sa harap ng camera at pati na rin sa harap ng maraming tao. Next ay ang O. O stands for observe your audience.
Sino-sino ba ang target audience mo? Kasi yung sa akin, yung target audience ko ay ang mga nagsisimula pa lamang sa content creation tulad ko. So, dahil ang gusto kong ma-reach ay wider audience, mga Pilipino, mga nakakaintindi ng Tagalog, mga Bisaya, nakakaintindi rin sila ng Tagalog, pati na yung mga Waray at marami pang mga dialect sa buong Pilipinas. Dahil sila yung target audience ko, kaya ang ginagamit kong language ay ang Tagalog para mas maintindihan ako ng nakakarami. The more na marami ang aking marireach, the more na magkaroon ako ng chance na lumaki ang aking followers. Then, ang sunod ay ang letter A. Ano ba yung letter A? So, ang letter A ay analyze the competition. Yung content na ginagawa mo or yung niche na pinili mo, marami na rin gumagawa niyan. Pero ang tanong, paano ka naiiba sa kanila? Ano yung kaibahan na meron ka sa kanila na babalik-balikan ka ng iyong mga followers? So, importante na i-consider mo ang pag-analyze ng iyong competition para doon magkaroon ka ng idea kung paano mo mas mai-improve ang iyong sariling mga content at mag-excel ka doon sa iyong ginagawa. At yung panghuli ay ang letter L. Learn from inspiration. Sino ba yung mga inspirasyon natin? Sila yung mga kapwa nating content creator na gumagawa din ng content na kagaya natin. So, gawin natin silang inspirasyon, kumuha tayo ng ideya mula sa kanila, at gamitin natin yung mga ideyang yun sa paggawa ng sarili nating mga content. So, yun yung mga bagay na pwede nating sundin sa ating paggawa ng engaging content. So, the last one is gumawa tayo ng thumbnail at title na talagang nakakapag-catch ng attention ng ating audience. Yung tipo bang pag dumaan sa kanilang wall ang ating mga videos ay talagang mapapaklik sila kasi nag-curious sila kung ano kaya ang laman ng ating video. So later sa aking mga gagawin na mga videos ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail para sa ating videos or sa ating reels. Okay? So yun, sana ay meron kayong natutunan sa video sa araw na ito at sana wag niyong kalimutang i-share sa iba para matulungan pa tayong mga aspiring content creators. So till next time, bye!